Magandang araw sa inyo lahat. Meron tayong i-vlog ngayon tungkol sa mga parts ng amplifier. Meron tayong diagram na i-discuss tungkol sa amplifier. Gagawin lang natin, mahimay natin, gagawin natin ng part by part. Pero part 1 gagawin ko is power supply, paano mag-fix ng transformer, paano gumawa ng power supply from AC to DC, paano nagtatrabaho yung power supply natin. Tapos part 2 siguro yung sa schematic diagram ng main amplifier natin. Tapos operational amplifier. Ang part 3 gagawin natin is tungkol sa paano pag-compute ng tamang speaker sa naibabase natin sa wattage ng amplifier natin. Kasi para maiwasan natin na mag-overload yung amplifier natin, kailangan yung kakabit natin yung speaker is magmamatch sa capacity ng ampli natin. Yun lang guys, tara, sundan nyo ako. Gawin na natin. Tara. So guys, umpisan natin sa toroidal transformer. Halimbawa, meron tayo dito toroidal transformer, tapos yung input nya, halimbawa sabihin natin ito yung input, may nakakabit itong fuse, ito fuse siya, tapos dito yung switch nya, sobrang haba ng switch. Ito yung 220 volts AC. Yan. Ito guys yung primary na transformer natin. Primary. Ito yung sa secondary. Sa secondary meron tayong center tap. Ito limba, sabihin natin 33 volts. Tapos yung 0. Tapos 33 volts. Tapos meron dito center tap ulit para sa operational amplifier na 12 volts. Sa 0, tapos 12 volts. Tapos meron pa dito isa para sa blower nya. Hindi na natin nilalagay. Para sa pan nya, yun 12 volts din. Tapos gagawa tayo na para sa DC na, para na i-convert yung AC to DC. Gagawa tayo ng rectifier diode. Ito yung magiging positive. Yan, positive. Capacitor. Tapos capacitor ulit. Ito na yung magiging negative. Tapos meron siya ditong fuse. Ito yung positive DCC nya, at saka ito yung negative DAA. Yan guys, napaliwanag ko kung paano i-convert yung AC to DC. Ito dito guys, sa natin, ito guys yung toroidal transformer na ginamit ng Concert 502. Kung makikita nyo dyan, yan, Concert 502. Tapos meron siyang nakalagay rito na primary to 26 Hz. Tapos yung secondary nya, yung 0 to 9.5 volts, ayan yung sa sa pan, sa blower. Tapos yung 12 volts 0, tapos 12 volts, itong 12 volts 0, 12 volts. Anong tawag dyan? Center tap. Yung gitna, ito to, center tap, to, tatlong wire. Yan, tatlong wire siya. Bali itong itim sa papuntang negative, tapos ito
sa papuntang rectifier diode, yung dalawa para i-rectify niya na maging DC. Ganon din yung isa, ito yung isa ganon din para supply naman para sa operational amplifier. Yung itong black para sa ground niya, sa capacitor. Tapos itong blue sa ano, sa rectifier diode niya para i-convert na maging DC. Ayan guys, nakita nyo, ito yung ano, nakalagay naman dito eh. Nakalagay rito na, tapos yung sa main amplifier niya, ang supply ito, 33.5 volts, 0 volts, so 33.5, center tap din siya. Yung 0, ayun yung black. Tapos yung 33, isip pa to, hindi pa to nako-convert sa DC. Isip pa, bali sa secondary na ito nakalagay ano. Yung nakalagay naman na 6.0 to 9.5. Yan ang mga supply niya sa output ng transformer natin. Ito yung input, 220. At ito yung output. Output para sa main amplifier, operational amplifier, saka sa blower. Ngayon, paano ba matitest to? Paano ba malalaman kung buo yung amplifier natin? Dito muna tayo. Ito muna, papakita natin kung paano mag-check. Sa resistor guys, sa tester pala, sa multimeter. Ang ano nito, ita-times 1 lang natin kasi ang hinahanap lang natin continuity. Kadalasan kasi yung mga transformer na ganito, ang lagi na ano rito itong primary kasi yung wire sa primary sobrang napakalit, kabuok lang kaya medyo mas kadalasan ang nasisira dito, nasusunog yung primary. Yung secondary, bihira naman yung kadalasan primary talaga. Kaya kukunan mo na lang siya ng continuity. Pakita natin. Sa tester niyan guys, kung buo, mga ka-friendly, sa times 1 lang natin yung tester natin. Yan. Sa times 1 lang natin. Tapos, ito may nakakabit pa siyang fuse, ay ano, switch. Yung switch naman, parang ano lang to eh, putol lang yung isang linya. Ngayon pag inon mo siya, magkakaroon siya ng connection para dumali, magkaroon ng continuity. Kaya di ko na siya tinanggal. Bali, ipapakita ko na lang kung paano mag-check. Ito yung primary. At times 1 ka lang, burado na. Yan. Times 1 yan. Yan. Continuity lang naman ng natin dito. Titingnan kung open ba siya o may continuity pa. Kasi kadalasan ang nagiging ano nito, open eh. Pag na-open to, pag open yung primary natin, wala na siyang secondary. Sa secondary, yung pag-check, ganun din. Yung black, sa isang test rod, pwede rin sa black, pwede sa red, kasi baliktaran naman to. Pag mang AC, wala pang polarity siya. Baliktaran naman siya. Kaya pwede yung black test probe mo sa black na wire, pwede rin yung positive. Pwede siyang baliktaran. Ayun o, kapansin nyo pumapalo yung tester natin. Ibig sabihin, wala siyang putol, mayroon siyang connection. Itong isa ganun din. Ganyan lang ang pag-check niya. Simple lang naman kasi natatandaan lang natin kung bakit tatlong wire kasi center tap siya. Yung gitna ang 0. Tapos yung dalawang wire, yun ang ano, depende sa output voltage na ilalabas niya kung 12 volt, 33 volt, ayan o. Kahit magkabaliktad naman to guys, pwede, okay lang kasi wala namang polarity ang ano. Ayan o. Isabihin, buo siya. Ngayon, tetestingin naman natin sa ano niya. Sa actual voltage naman, doon tayo. Papakita ko yung actual voltage. Guys, papakita ko lang kung paano, nasa primary pa tayo. Wala pa tayo sa secondary, primary pa lang. Papakita ko kung paano pag, ano nito. Kasi, kaya ko lang sinasabi na ganito kasi, may mga pagkakataon sa atin na dinadala ng mga customer na pakilaman na pag-short nila yung dalawang wire. Dapat pag gagawa kayo rito, siguraduhin nyo, bago nyo i-plug in, testerin nyo muna kung shorted yung ano nyo, yung plug. Ito to, testerin nyo, kailangan hindi siya shorted kasi baka mamaya, pag medyo hindi nyo pa kabisado yung pagkakabit-kabit, yung pala pagkabit, shorted pala yun. Kaya para masigurado natin, ganito gagawin natin, ituturo natin dito. Ito kasi may nakakabit ng ano, siya, power switch to, tapos yung isang wire ikakabit natin dito. Pagkabit nito guys, mga friendly, siguraduhin nyo na tapean nyo muna. Huwag nyo hayaan na dalawang ano, kasi kuryente nga to. Yung kuryente natin is ano, equivalent ng 220 hanggang 250 volts. Siguraduhin nyo yung isa, lagyan nyo muna ng tape para iwas ano tayo. Makaiwas tayo sa disgrasya.
So guys, siguraduhin nyo yung kabila na natipan nyo na ng electrical wire. Kailangan i-secure nyo yung bawat gagawin nyo. Siguraduhin nyo na walang nakalutang na dalawang wire. Okay lang yung isang wire lang, ipapakita ko na wala nang problema kahit isang wire lang yung nakalabas. Kasi ito ano ko lang, i-explain ko lang. Pagdating sa primary, kailangan natin siguraduhin na hindi nakabukas pareho yung dalawang natin, yung line 1, line 2. Pagkagawa tayo sa 220 volts sa primary, kahit anong klase man, TV man yan, siguraduhin natin na yung isa nakatape, tinipan na natin. Kasi yung isa okay lang na kaya niya nakabukas kasi. Bali din naman na siya delikato kahit nakabukas yung isang kuryente, wala nang dadali na kuryente yan kasi kumbaga putol na yung isang linya. Papakita ko. Pag ganito, pakita ko. Ito guys ayun sasaksak ko ngayon sa kuryente. Ito, sasaksak ko sa kuryente. Yan. Kung mapapansin nyo, ayun iilaw siya. Yan, iilaw siya. Yan iilaw siya ngayon. Kung titingnan nyo, ito hahawakan ko. Wala siyang kuryente guys. Ayun wala siyang kuryente. Yan. Sa una talaga magugulat ka kasi may pa talagang siguraduhin nyo lang na hindi naka-ground yung katawan nyo. Ayan. Ngayon ko lang. Kukunik ko siya. Ayan Tapos hawakan nyo. Ayan. Wala siyang di ba? Pero pagka pinaghiwalay nyo siya, kasi nawakan magkabilang dulo, kung di kaya ng katawan mo, magugulatin ka. Masasakal kasi katawan paano meron sa kasi yung kabilang karin kasi umano na katawan natin. Tapos lumipat sa kabilang dulo, kaya may mararamdaman ka kahit konting parang ito guys, nakita nyo. Parang nangingiliti lang. Kasi bakit ganun? Samantala ganyan, pag ginawa ka mo, wala. Kahit konti-konti, wala ka mararamdaman. Kaya pag pinutol mo siya ng ganyan, hawakan mo yung dulo, parang may nangangalabit. Bakit? Kasi yung dulo na yan, bago sila magkaroon ng koneksyon na ganyan, dumaan sa katawan mo Kasi yung katawan natin, may tubig tayo sa katawan, yung nagiging dahilan para may dumaloy na electrons kahit paano. Kaya ang nangyayari, parang may natitirang electron sa katawan natin, siya yung nagsisilbing switch para magkaroon, lumipat sa kabila yung electron. Kaya pag ginanya mo siya at nakakonekta na siya ng ganyan, kahit hawakan mo siya, wala ka mararamdaman na kahit nakatiting na na kuryente. Kaya lang pag pinaghiwalay mo, hinawakan mo ang kabilang dulo, hindi naman masakit, parang lang, parang nangangalabit lang siya. Pero di mo naman mararamdaman na yun guys. Parang masakit pa ngayon kagat ng langgam. Kaya pag inano mo na kasi siya, dahil nakadaloy na yung electron sa pagitan ng dalawang linya, kaya kahit hawakan mo siya, wala ka na mararamdaman na parang nangingilit Ganyan lang guys, ibig sabihin, kailangan yung isang linya, siguraduhin nyo na natipan nyo na bago nyo galawin yung kabila. Kasi ako pag nag-installation ako ng kuryente, hindi ko pinagsabay-sabay na nakabukas yung line 1, line 2 kasi baka mamaya magkamali ka, nawakan mo pareho, alam niyo na, kuryente yan, napakadelikado. Kaya ingat-ingat din pag may mga ginagawa tayong may kinalaman sa primary, sa 220. Kaya ingat tayo. Yun lang guys. Ngayon sasaksak natin yung transformer, tingnan natin yung output, paano pag-check ng output. Ito yung toroidal transformer natin. Bali, ito yung center tap, ito yung 0, 33. Yung output volts niya, 33 volts, AC pa to guys, AC. 33.5 volts, AC. Tapos, ito yung sa secondary. Ang rito, secondary na. Ay, ito guys, secondary to. Ito yung primary. Yan. Titingnan natin yung secondary kung paano mag-check ng voltage niya, actual voltage. I-actual natin. Tapos yung isa rito, meron din siyang center tap din dito na lang. Ano lang naman to. Meron dito siyang 0 tapos 12 volts. Isip pa to, isip pa. 12 volts. Center tap to. Kasi ito, tinatawag center tap ng 0. Center tap. Center tap. Ito ganun din, center tap din. City na lang, yan, center tap. City abbreviation ng center tap. Ngayon, i-demo natin kung kanina napakita ko na kung paano mag-check ng resistance. Yun, kanina resistance na kinunan natin. Okay siya. Step 1. Step 2 naman, titingnan natin yung voltage.
Lalagyan ko na rin ng tape para sigurado tayo. Kasi medyo magalaw tayo din, nagbablog tayo. Kaya para secure tayo, nilagyan ko na rin ng tape. Tapos dito baka mag-short. Ito guys, yung isang linya nito, doon sa pinaka-main amplifier to, may nakatakabit pa rito fuse. May nakakabit pang fuse. Tapos ito, ang isa switch. Hindi ko natin nanggal yung switch. Ngayon, sasaksak natin, kukunan natin ng actual voltage. I-actual natin yung voltage. Sasaksak natin. Tapos, i-switch ko. Switch on. Tapos, tingnan natin. Ito, i-ano natin sa AC. Kaso, burado na eh. 50 volts AC yan eh. Yan. Kita ba? Yan. Itong tatlo na to, halimbawa kung di man natin alam kung ano yung voltage ilalabas niya, kuhanan na lang natin ng actual voltage measure na lang. Kahit magka baliktad yung tester mo, okay lang kasi wala pa naman polarity ito eh. Baka naka-off yung switch. Wala, tika ko muna analog na lang. Ayan o digital. Okay, so tingnan nyo. Halimbawa, kung di natin alam yung voltaheng ilalabas niya yung output voltage, easy ah. Kaya naka-easy tayo. Yun, easy. Sirata yung analog ko eh. Digital gamitin natin. Diba kung di mo alam kung so, kuhanan mo ng mag-voltage measure ka. Ayan, meron siyang 33.5 ay 35.2. Yung kabila, ganun din. 35.3. Kasi ito yung guys, yung center tap, ito yung 0. Bali dalawang siya. Yung gitna 0 tapos yung magkabilaan is mayroon siyang 35.3. Yung kabila ganun din. 35.3. So ito yung supply natin sa main amplifier. Tapos ito naman yung kulay na yellow, black yellow. Ito center tap kasi ito yung yung gagamitin nating ground. Tapos itong dalawang dilaw, i-rectify natin para maging DC siya. So ikakabit naman natin to sa rectifier diode. Mamaya papaliwanag natin isa-isa. Tapos dito sa isa, masusukat natin 12 volts. Ito naman yung supply papunta ng operational amplifier. Ayan. Ayan, 12.4. Center tap pa din siya, yun yung itim. Yung kabila. Ayan, ganun din. 12.4 volts. Ngayon naman, okay na tayo dito. Nakuha natin ang resistance, tapos ng voltage checking na tayo. Isabihin, good yung toroidal transformer natin. Ganyan lang ang tamang pag-check guys. Una, resistance. Pag hindi ka kontento sa pagkuha ng resistance, actual measure mo na siya. Actual voltage measure mo na siya. Actual voltage measure mo na siya. Ayan guys, 35. So, tara. Bali, ito guys, ito halimbawa yung transformer natin. Yung toroidal transformer. Tinatawag. Tapos, ito yung primary. So, 20 volts AC. Ito yung secondary. Secondary ng amp natin. Diba? Sabihin na natin 33 volts. Tapos 0 kasi center tap to. Center tap. Tapos 33 volts. 33.5 o 33.5. Tapos, itong ground na to, itong 0 na to, dito natin i-connect sa capacitor natin. Dito na natin i-connect yung capacitor natin. Bali dalawang to guys eh. Ito yun. Yung capacitor natin, ito yan. Ito yung capacitor ng ampli. Ayan. Kung mapapansin nyo rito, pinagsama yung ito yung positive. Kasi ito yung may mark na yan, negative. Yung may mark na yan, negative, ibig sabihin yan. Yung walang mark, yun ang positive. Ito yung positive, negative, positive, negative. So ito sa baba yung negative ngayon. Ganito yan. Itong positive na yan, yung capacitor natin dito, positive. Tapos negative. Tapos positive, negative. Tapos itong gitna na to, yun ang pupunta rito sa natin. Dito sa yan. Kaya na magiging procedure niyan. Tapos itong isang wire na to, kasi naman to, baliktaran eh. Yan.
Tapos itong isa, teka lang, ayusin natin ha. Kung mapapansin nyo guys, lahat ng mga appliances natin, may naka-indicate lagi sa lahat ng yung tinatawag na 60 Hz. Ano ba ang ibig sabihin ng 60 Hz? Kagaya nito may nakalagay. Napaka-importante na bago natin i-plug in, titingnan natin yung voltahe kung 110 to 20 kung ilang Hz. Dito nakalagay 60 Hz. Ano ba yung Hz na tinatawag? Kasi ang Hz na ibig sabihin kasi, Hz sinusukat yan sa yung pinaka-frequency, sinusukat yan sa Hz. Yung 1 Hz equivalent is equal to 1 cycle per second. Yung cycle, ano ba yung cycle? Yung cycle na tinatawag, 1 complete wave. Bali guys, mga kaprende, ganito yung magiging pulse width modulation ng current natin. Yung tinatawag na induced current. Ito yung tinatawag na pulse width modulation ng alternating current natin. Tinatawag na, halimbawa, ito yung positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative. Ito yung pulse width modulation ng alternating current kasi lahat ng transformer nagkakaroon ng tinatawag na induced current kasi yung sa pamamagitan ng wire na yan, yung natawag na conductor. Ngayon, ang transformer kasi kagaya nito, para sa amplifier niya, yung nilalagay na coil doon, depende sa current na ilalabas yung pinaka-output. Yung wire na ginagamit dito, yung ganito yung guys. Yung wire na ganito kakapal sa depende sa current yan. Pag medyo mataas ang current, malalaki na yung wire na magnetic wire na ginagamit. Yun yung tinatawag na induced current. Induced, ibig sabihin, inductor. Yung dumadaloy na current sa mga inductor. Tapos, depende sa ampere. Pag mataas yung ampere, malalaki rin, matataba na rin yung magnetic wire na ginagamit. Yung sa primary naman, mga gabukla yung ginagamit na magnetic wire niya. Pag sa secondary kasi, bali, depende kung ilan ang amperahe. Kagaya nito. Itong power supply nga pala natin guys. Lang to hindi to unregulated power supply to Ito, ang tawag dito, unregulated. Unregulated to. Unregulated, di paano wala ating regulator to. Tapos, pagdating dito sa halimbawa, kinumbert na ng AC, ba 60 Hz. Pagdating dito, na to, medyo tinatawag na. At pagdating naman dito guys, dito sa, kasi na-rectified na Ito yung AC na to, na-rectified ng rectifier type. Kahit magkabaliktad naman to, walang problema kasi naman to, AC. Baliktaran naman yan. Pwede naman na itong sa baba maging negative, ito naman na maging positive. Bali, 100 times yan na back and forth yung current natin. Pwede rin ito na maging positive, negative, at pwede rin sila magbaliktaran na ito naman na maging negative, ito naman na magiging positive. Diba? Pwede rin siyang ganyan. Baliktarin natin. Bawa, ito naman magiging negative, at ito naman magiging positive, negative, positive, negative, positive, at negative, positive. O, pwede naman na magkabaliktaran sila kasi ang current natin back and forth, 100 times nag-back and forth siya. At pagdating naman dito, halimbawa na-rectify niya yung AC, i-rectify ng rectifier diode natin para maging DC. Kaya lang, ang tawag dito, pulsating DC pa ito Kasi ganito mangyayari dyan Halimbawa kung ito yung natin, pulse width modulation. Yan, ganyan. Hindi pa talaga siya totally na Tali ang mangyayari dyan, ganyan pa siya Yan. Ganito pa yung ng natin. Sa rectifier, ibig sabihin, mayroon pang AC nakakalusot, hindi pa talaga totally siya nasala Kaya ang gagawin dito, ulitin lang natin Pagkalagpas guys na natin, ng natin dito sa rectifier diode, ito yung tinatawag na pulsating DC. Pulsating DC. Ibig sabihin, hindi pa siya totally talaga matatawag na smooth DC. Pagkalagpas naman dito sa capacitor natin, ito pala matatawag na pulsating DC guys na tinatawag. Parang ganyan ang niya, yung wave niya. Yan, ganyan. Ibig sabihin, may AC pa nakakalusot
Di pa siya totally nasala. Kaya lang, yung iba kasi yung half wave na tinatawag, halos kalahati lang ng ano nare-rectify din. Halimbawa yung full wave na yan. Kasi yung ginamit nating diode dito, full wave rectifier diode. Ibig sabihin ng full wave, 4 na diode. Ngayon ang ano naman talaga nito, medyo tumataas yung pag-4 na diode, medyo napapatasin yung voltahe na binibigay niya sa output. Halimbawa dito, 33.5. Mamaya titingnan natin kung ilan na yung ilalabas niyang supply sa output. Ngayon, pagdating ng na-rectify niya, di 0 Hz na to. Ito, pagkalagpas dito ng diode, bali pagdating dito, 0 Hz na to eh. Yan. Pagdating dito, 0 Hz na siya. Pagkalagpas itong diode, bali magiging ano niya, positive. Tapos ito dito, negative. Bali, dalawa magiging supply natin. Kasi yung mga class B amplifier o post-pole amplifier, gumagamit yan ng supply na positive at saka minsan negative. Ngayon, pagdating dito sa, ito naman, yung filter capacitor na to, kadalasan ginagamit nito para maiwasan na magkaroon ng humming. Kumbaga, pinifilter niya, sinasala niya yung ising makakalusot. Para yun din na mag-supply dito kasi yung amplifier natin kumakain ng high current yan, high voltage yan tawagin, high current. Kaya kailangan natin dito, halimbawa, sabihin na natin dito, ginagamit 63 volts. Yung iba, 1,000, ay 10,000. 10,000 microfarad. 63 volts, 10,000 microfarad. 10,000. Yan guys, ito ulitin natin. Ito yung primary. Tapos ito yung sa secondary. Ang secondary ng transformer, Toroidal transformer natin. 220, secondary, ito yung magiging output ng transformer natin. Tapos, isip pa yan. Dadaan siya ng rectifier diode para i-rectify na maging DC. Gumamit tayo ng 4 na diode. Ang tawag dito, full wave. Full wave. Full wave, ibig sabihin, talagang lahat ng wave na dadaan sa kanya, sasalain niya para maging DC. Kaya yung 60 Hz niya, pag kalagpas ng diode, 0 Hz na. Yung 60 Hz magiging 0 Hz na. Ngayon dito, dahil nga pa lang siya, di pa totally nasala. Kasi pagdating dito, kaya tinatawag ito ng pagkalagpas ng diode, pulsating DC, kasi hindi pa siya totally talaga smooth na DC. Pagdating dito sa capacitor, ganito na magiging niyan, smooth DC na siya. Ito tayo kung paano mag-upgrade ng amplifier. Pag mag-upgrade ka, bali babaguhin mo yung voltahe, hindi lang ang voltahe, dapat pati current din. Kasi ito kagaya ito, kung titingnan natin to, mga 6 ampere lang to eh. 6 ampere lang itong transformer na to. Kasi kung natin, halimbawa, gagamitin natin ng equation kasi yung power in watt is equal to volt times current. Halimbawa, bali ganito siya, power equal to voltage times ampere. Voltage in I, ampere in I, voltage in E, ampere in I. Bali power is equal to ilan ang voltage nito? Bali 33.5. 33.5. Ita times natin yung current ng transformer natin na 6 amp. Bawa natin 6 amp. Bali ang magiging nito 200 watts guys. 200 watts. Eh kung mag-upgrade ka, paano naman kung makukompute kung ilan ng voltahe po pwede sa kanya? Halimbawa, i-compute natin kung ilang voltahe dapat. Halimbawa, meron tayong watts, tapos sa baba, nandun yung amp, saka volts. Balikan niya na natin. Yan. Yung amp equal to watts divided by 2 volts. Tapos
Tapos yung watts naman is equal to amp. Amp divided by volt. Tapos yung volts naman equal to watt over amp. Bali, yung gagawin natin dito guys, halimbawa, kung mag-a-upgrade tayo ng ampli, gusto natin kunin yung 1000 watts. Halimbawa, kung gusto natin gawing 1000 watts. 1000 watts. Tapos, ano siya? Sabihin na natin mga 15 ampere. Saan ba natin malalaman kung ilang volt tayo kailangan natin sa 1000 watts na saka 15 ampere na ano natin? So gagamit tayo ng formula na volts is equal to watts over amp. Kung gusto natin i-upgrade yung amplifier natin, ano ba, gusto natin gawing 1000 watts siya, gagamit tayo ng 15 ampere na magnetic wire. Ngayon pa natin malalaman kung ilang volt tayo kailangan natin. So gagawin natin yung watts over amp, i-divide natin ngayon kung ilang volt tayo. Sali 1000 divide sa 15 amp. Bali ito, kita mo. 1000 divide sa 15 amp, bali 66.6 volts ang ano niya. Bali kailangan natin ng 66.7 volts. 0.7 volts. So ito kailangan natin ngayon pag mag-upgrade tayo na halimbawa, gusto natin gawing 1000 watts, 15 amperes. Kasi sa bawat output na ano natin, halimbawa 52, si 5200, ang equivalent yan, 1.3 ampere. 1.3 ampere. Eh kung gagamit ka ng yung halimbawa, ita-times natin sa 8, ita-times mo sa 8, bali ilan yan? Kasi kung halimbawa, gagamit tayo ng transistor, meron tayong yung halimbawa 5200. Yung 5200, kumukonsumo siya ng 1.3 amps. Eh kung halimbawa balo siya 52 o 18 1943 kasi complementary positive negative di dalawa. Paras lang yan 1.3 amp bawat isa niyan. Bawat isa bali kung 8 siya, times mo sa 8, 1.3 amp times mo sa 8. Di bali magiging 24. Kaya bali 10.4 amps. 8 pa lang yan. Yun talaga yung actual talaga na yung talagang totoo kasi iba talaga. Yan bawal nito 63 volts. Kaya 33 volts 6 amp. Kaya naman kaya lang ang nakukompromiso diyan yung ampere, yung ang ano kasi nito, tendency nito. Hindi mo na siya may lalakas yung volume hanggang 1 o'clock lang kasi pagka ganito yung design ng power supply natin, halimbawa, hindi naman ito 63, mamaya papakita ko ilang volt tayo. Yung 63 volts na yan, 10,000, hindi naman totally lahat yung 63 volts eh. Sabihin natin mga 50 volts lang yan. Kasi kailangan mataas lagi yung capacitance kumpara sa actual voltage. Bali, ang mangyayari dyan, okay naman, pasok naman yung 50, kaya lang, ang nakukompromiso doon yung ampere. Ang ibig ko sabihin, pagka nilakas mo yung volume, the more na nilalakas mo yung volume, kumakain ng masyado mataas na current yung power supply natin. Kasi kumakain ng current yung output natin, output transistor natin, pag nilalakas natin ng volume. Kaya man nag-tendency nun, pagdating na ng 1 o'clock, yung volume control natin, medyo talagang umiiba na yung tunog kasi nga, hindi na kinakaya ng current, sobrang mababa na yung current. Kaya kung talagang gusto mo talaga maging maganda yung output ng mo, yung power amp mo, susunod ka talaga sa tamang wattage saka sa tamang amplifier, ampere. Bali kung hindi mo alam yung voltage, bali kukumpute mo lang siya, bawa 1000 watts 15 ampere, bali ito magiging volt na 66.7 volts dapat yung magiging supply ng power amp mo. Kasi dito pa nga lang, yung 8 output, 1.3 amp ang bawat isa. Yung collector current niya, 8 times mo sa 8, bali kumukonsumo na ng 10.4 ampere. Kaya pagka halimbawa, kapos sa ampere, nangyayari dyan, di mo na pwedeng isagad yung volume. Pag sinagad mo, wala na, mamamatay ng ampli mo o kaya iinit yung output natin. Magkakaroon ng tinatawag na total dissipation
Kasi ang total dissipation nito yung init hanggang 100 watts lang eh. Hanggang 100 watts lang ang kaya niya. Pag lumagpas yung total dissipation dyan sa 100 watts, sigurado bibigay, masisira, masusunog yung output natin. Kaya kailangan talaga, kung mataas yung wattage ng amplifier mo, kailangan mataas yung ampere, saka yung, bali ano siya eh, yung sa tinatawag na ohms law. Yung proportional yung, dapat proportion yung voltage sa ampere. Yun na, dito naman tayo sa supply ng ano, supply ng tinatawag na op-amp. Ngayon punta na naman tayo sa ano, power supply para sa operational amplifier natin. Bawa ito yung sa transformer toroidal. Yung isa doon 12 volts, tapos ito 0 volts. Center tap pa rin to. Ang center tap. Ganun din ang procedure kung paano na-rectify dito para maging DC. Ganun pa rin dito sa para sa op-amp natin. Ang pinakaiba lang dito, kasi ang op-amp natin, ano lang naman siya, hindi naman na kailangan ng high ampere. Low ampere na naman ng op-amp natin dahil mga IC na ginamit doon. Kailangan natin i-regulate ang voltage. Gumamit tayo ng regulator. Yung 78 series na tinatawag, 78 series na yan, ano yan, positive. Yung 79 series na voltage regulator IC, negative naman to. Yan. Ipagkakaiba ito, halimbawa kasi ito, meron ng tinatawag dito na 7805, ang output nito 5 volts. 7808, ang output niya 8 volts. Pag sinabing 7809, ang output niya 9 volts. Pag sinabing 7812, ang output niya is 12 volts. Dito naman sa 79 series, ganun din. Pagkakaiba lang kasi dito, negative supply to, yung 79. 79 series negative, 78 series positive. Halimbawa, 7805, 5 volts ang output niya. Kasi ito, ang ano nito kasi, meron din natawag dito na input, BN, saka yung output, yung Bout. Yan. Ganun din ang procedure. Bali, easy, ko-convert para maging DC. Tapos, pagka lagpas na rectifier diode, magiging DC na. Kaso, hindi pa siya smoothing DC. Lalagyan ng capacitor para maging smooth DC. Kaya lang dito, dahil nga ang op-amp natin, di naman ganun kalaki yung kinakaya niyang amperahe. Mababa lang yung low amp lang. Kumbaga, ano lang siya, low ampere lang ang mga kinukonsumo niya. Eh, dahil nga IC type din siya. Kaya kinakailangan natin i-regulate para hindi maging constant yung DC output natin. Hindi siya taas baba. Ito pala ground pala to. Yan, ground. Kaya kailangan natin ng regulator para ano yung voltage, maging constant yung output voltage natin. Kasi dito medyo sa amplifier, taas baba ang voltage dyan eh. Dito, dahil nga IC nang ginamit sa op-amp natin, kailangan natin gumamit ng voltage regulator IC. Ito yung tinatawag na 70 series positive, 79 series negative. Yun lang, kailangan kung gagawa tayo, ugalin natin magsukat ng mga voltage. Halimbawa dito, 7808, 7909, ang ano nito, positive, ang ano nito, 8 volts. DC na siya, DC. Ito naman, halimbawa, 7908, ang ano naman niya is negative 8 volts, DC. Yan lang, ugalin lang natin magsukat ng voltage para alam natin na pag may output siya, buo yung power supply natin para tayo sa ibang parte ng circuito natin. Dito ganun din, halimbawa, kung dito sa tingin mo is 50 volts, positive 50 volts, kailangan may masukat ka rito na positive 50 volts. Dito, kung negative 50 volts, kailangan may masukat ka na negative 50 volts para masabi mo na wala kang problema sa power supply. Kailangan ugaliin natin magsukat ng voltage. Pareho. Voltage sa main amp natin at voltage sa operational amplifier natin. Ito yung operational amplifier. Pero parehas lang ng yan, pag-rectify. Pinagkaiba lang dito, gumamit na siyang voltage regulator IC para yung output DC natin maging constant, hindi siya taas baba. Yun lang. Tapos, sundan nyo yung part 2 nito para sa amplifier natin sa main amp. Ito, papaliwanag ko sa part 2 yung papaliwanag ko sa part 2 yung amplifier naman kung paano dumadalo yung, ito yung natin, yung schematic diagram ng amplifier natin. Ito wala namang kaso to, kay Sakura to, kay Concert.
Kasi isa lang naman ng procedure kung paano dumasa dito sa input, tapos in-amplify niya yung small signal, i-convert niya into large signal. Papaliwanag natin sa susunod natin vlog. Abangan nyo lang. Bali, part 1 pa lang ito, magiging part 2. Tapos ang part 3 niya, yun sa kung paano magkabit ng tamang speaker, na hindi naman mag-overload yung amplifier natin. Yun lang.